With all due respect naman sa kanila, nagpapasalamat tayo sa kahit papaanong respeto na ibinibigay nila kay PRRD, maliban lang doon sa isa na laging gigil. Oo, yung Paduano. Oo, laging gigil na akala mo laging papatay ng tao. Oo, si Paduano at saka si Abante kanina nagtawanan pa nga sila ni PRRD. So, ibig sabihin, dito kasi sa atin, pag tama palakpakan, di ba? Pag kamali babanatan natin. So, napansin ko, yung iba ay nirerespeto pa rin si PRRD bilang isang presidente. Pero, alam naman natin itong pagrespeto ito, labag sa kalooban nila yan. Gusto lang ipakita sa taong bayan na sila ay rumerespeto sa dating presidente na sabihin na natin na hindi naman the best president, siya po yung presidente na may malaking naiambag sa Pilipinas mula nang tayo magkaisip. Dahil ako, nahilig ako sa politika since high school. Medyo sumasama-sama na ako sa sa mga kandidatura, sa mga kampanya. At yung mga patayan na yan, na i-experience natin yan, lalo-lalo na sa bundok, no? Kasi mas matindi ang eleksyon sa probinsya, doon talagang nagpapatayan talaga. Pero pagdating ni PRRD, doon natin naramdaman na merong presidente na handa kang ipaglaban dito sa bayan mo at maging sa ibang bansa. Kasi yung mga OFW nakasama natin ay mga kababayan natin. Talagang ipinaglalaban niya pagka may nakalinya na para bitayin. Ipinaglalaban talaga niya at tinatakot niya yung ibang bansa na gagawa siya ng paraan para hindi mabitay yan. At yun nga, si PRRD alam natin na matapang at hindi na ni PRRD kailangan patunayan yan Nakita na natin yan. Hindi nga siya natakot sa mga oligarko na pwede magbayad kahit anong ipagawa nila para kung ipatumba si PRRD or anything like that. Hindi natakot si PRRD. Ngayon pa kaya na wala nang mawawala sa kanya. Di ba, Coach Oli? Alam mo, nabanggit mo na rin si Abante. So, idediretso ko na kay Abante. Oh, sige. Hiyang-hiya ako kay Abante kasi ang linis niya. Parang matutunaw ako pagkakaharap siya kasi nag-sermon siya ng Biblia kay PRRD. Pinagmalaki niya yung kanyang Bible knowledge. Sana pinagmalaki mo na rin yung mga kotse mo, yung mga relo, or kung ano man pwede mo ipagmalaki. Pero mahilig magmalaki ito si Abante. Kasi pinagmalaki rin niya even yung boto. Di umanong naibigay niya kay PRRD. Ganon katindi ay pagkayabangan to, palagay ko, pag nakalaban to, sa yabangan to si Abante at buhatan ng sariling bangko. Ay, hindi mo tatalunin to si Abante. Isipin mo, ang dami daw niyang naibigay. Galit na galit, tinawag pa tayong trolls. Sabi niya, no? Sabi niya, etong mga DDS trolls, tunay po kami. Ang Duterte po, ito totoo to Ito totoo po ito. Mamatay man si Master Judea. Ganun. Pero totoo. Hindi po trolls kasi po si PRRD kahit 5, wala pong binibigay sa amin yan. Totoong tao kami na sumusuporta kay PRRD. Ba't tawagin ba namang trolls? Diba? Sinilip ko ano yung relo mo, masama ba yun? Totoo ba o hindi? Di sana sabihin mo hindi totoo. Totoo ba yung bulletproof mo? Hindi, simple lang naman Diba? Pero ipinagmalaki mo yung boto, tapos ano ba pangalan daw ng mga Baptist? Baka mamaya i-deny ka ng mga kapwa mo kareliyon na hindi sila bumoto kay PRRD dahil sinabihan mo. Binoto nila si PRRD dahil mahal nila si PRRD. So dapat siguro yung mga karelihiyon na ito, yung inako niya, yung nagdesisyon na siya sa buong reliyon niya na dahil sa kanya may na-contribute na boto. Na tayo daw mga trolls. Trolls tayo, no? Trolls, wala daw tayong naibigay na boto. Ay, excuse me. Alam mo, hindi naman ako magbubuhat na sarili kong bangko. Maaring ako walang naibigay na boto. Pero wag mong sasabihin na lahat ng mga vloggers ng DDS walang naibigay na itulong kay PRRD. Excuse me po, Abante. Baka mamaya matanong namin yung mga kareliyon mo, i-deny ka. Na kaya sila sumunod sa iyo ay kaya sila bumoto kay PRRD dahil sa iyo, 'di ba? So ako kahit anong investigasyon gawin nila dito kay PRRD, ito ay para sa akin walang kwenta until such time maimbestigahan din nila si Marcos pati sa confidential funds.
And at the same time, sana kung wala na kayong naitutulong para masugpo ang drug war, instead na mang-abala pa kayo, wag na kayong pabigat. Kasi pabigat pa kayo doon sa taong nagsasakripisyo para maubos ang adik sa kalsada. Hindi na kayo tumutulong, pabigat pa kayo. And alam mo, the fact na kayong mga taga-Quadcom ay magpapadrug test, malaking tulong na yon. Kasi para ipakita nyo sa taong bayan, kayo ay hindi adik at wala kayong binebabing adik. Kasi minsan yung iba, ayaw magpa-drug test dahil meron silang kaibigang adik or maa-isolate yung ibang mga politikong nag-a-adik. So sana, bago kayo mag-imbestiga ng drug war, para hindi kayo pakitaan ng taong bayan na pagiging ipokrito, drug test muna. Para di ba, meron kayong tigas na, oy, hindi ako adik, di ba? Anong tingin ng tao hanggat di kayo nagpapadrug test?